Marami sa mga Filipino heroes at leaders sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, alam nyo ba ay bata? Sobrang dami sa mga modelo ng kabayanihan sa bansang Pilipinas ay mga bata. Sa Philippine Star Global na sinulat ni Jarius Bondok, ito yung title niya doon sa news article niya. Our revolutionary heroes were so young. At nilista niya doon yung edad nung bawat mga maituturing nating bayani sa Pilipinas. For example, si Jose Rizal. Alam niyo ba na 26 years old siya nung na-publish niya yung No Limit Angere? 26. Noong 1887, si Andres Bonifacio, finound niya, sinimulan niya yung katipunan nung 29 years old siya. Nung nagsimula ng revolusyon, yung kasama ni Bonifacio, si Emilio Jacinto, ay 21 years old lang. Isa sa mga comrade in arms niya. Si Gregorio de Jesus ay 22 years old lang nung naging balo siya kay Andres Bonifacio at lumaban din siya para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo, nagnanalo siya doon sa revolusyon sa edad na 27 years old. First republic in Asia. After 3 months lang noon, he was 29 years old. Si Apolinario Mabini, 34 years old siya. Nung nanguna siya dun sa Malolos Republic at siya yung gumawa ng Constitution. 34 years old. Si Sergio Osmeña, si Manuel L. Quezon, pareho silang 29 years old nung naging majority leader sila under the American rule. At marami pa tayong pwedeng isa-isa, di ko na nilahat dito. Pero isipin nyo ito, hindi pala sa edad, matayog na, puro kabataan itong mga taong ito. They did not let their age dictate what they can do for their country. Hindi nila hinayaan yung edad nila ang magsabi kung ano yung pwede nilang gawin sa bansa nila. At yan din ang inaasahang prinsipyo na makikita natin dito sa text natin, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Kaya tumayo tayo, basahin natin yung prinsipyo nito, katotohanan nito, para sa mga kabataang Kristiyano. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ito yung, isa lang yung verse natin, verse 12 lang. Pero hayaan yung basahin natin hanggang verse 16. Unang Timoteo, 4, 12 hanggang 16. 1 Timothy chapter 4, verse 12 hanggang 16. This is the word of Jesus Christ. Verse 12, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy, when the council of elders laid their hands upon you. 15. Practice these things. Immerse yourself in them, so that all may see your progress. Verse 16. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na tayo. Profile ni Timothy. Nasa late teens hanggang early 20s si Timothy nung sinamahan niya na si Apostle Paul. Hindi natin alam kung kailan na-convert si Timothy, perhaps, nung first missionary journey ni Apostle Paul sa Lystra at Derbe. Doon nakakilala si Timothy sa Ebanghelyo.
So, matagal na siyang nag-aaral ng Biblia, tinuruan siya ng lola niya, ng nanay niya, pero yung lumiwanag yung isipan niya tungkol sa tinuturo nun kay Jesus, perhaps, nung nangaral si Apostle Paul sa kanila, doon sa Lystra at doon sa Derbe. At nasa around teenager siya, hanggang early adult, young adult si Timothy, nung sinamahan niya si Apostle Paul sa kanyang mga missionary journeys. Si Timothy, nag-serve siya bilang representative ni Apostle Paul sa maraming churches. Mababasa niyo palagi siya sinasabi, si Timothy, si Timothy, si Timothy. Siya yung naging representative ni Apostle Paul. Hindi kasi pwede pumunta si Apostle Paul sa maraming lugar at the same time. So meron siya mga representative. Katulad ni Titus. Kasi Titus yung nasa Crete. So, pero later on, hindi lang siya nanatili bilang representative ni Apostle Paul, kung hindi itong si Timothy ay itinalaga bilang pastor sa Ephesus. Makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. Sinusulatan ni Apostle Paul si Timothy, nandun siya sa Ephesus at hinihinala at mas malaki ang probability na siya ay nagpapastor mismo doon. So isipin nyo, nung sinulatan siya dito ni Apostle Paul, siyempre, hindi na siya 20s dito. Nasa 30 plus na siya. Sinasabi ng ibang mga commentators, mga mag-aaral ng Biblia na nasa around 30 to 40 years old siya ng panahon na sinusulatan siya dito ni Apostle Paul. Pero sa kanila, yun ay maituturing na batang pastor. He was called to be a good and persevering servant of Christ in the gospel ministry bilang isang batang pastor. Sobrang dami ng mga practical hindrances para sa ministry ni Timothy. May dalawa lang akong babanggitin at isa doon ay nasa text natin. Yung isang hindrance na practical kay Timothy ay yung kanyang personality. Kasi makikita natin sa iba't ibang mga text sa scripture, pag nagkaroon tayo ng character study, si Timothy ay timid, parang mahiyain. Hindi kabaliktaran siya nung iba na napaka-bold, talagang pagkakausapin mo, assertive, kapag malakas ang loob na magsalita. Itong si Timothy ay timid. Kaya makikita natin yan sa 1 Timothy 4:12, 2 Timothy 1:7-8. Sinasabihan ni Apostle Paul yung ibang mga tao, maging marahan kayo kay Timothy. Kasi ganun yung personality niya eh. Tapos si Timothy din, sinabihan ni Apostle Paul, God has not given us the spirit of fear, but of boldness. Bakit? Kasi ganun yung kalagayan ni Timothy. Siya ay isang timid sa kanyang character, sa kanyang personality. Perhaps isa yun sa mga practical hindrances sa kanyang pastoral ministry. Ang isa pa na nandito sa text natin ay siya ay mas bata kaysa sa kanyang congregation. So perhaps nasa 30 siya dito, isipin natin sa panahon natin, parang di naman bata yun ah. Pero kung ikukumpara yan sa congregation niya sa Ephesus, perhaps, mas bata yun kaysa sa mga karamihan ng mga miyembro sa lugar sa congregation ng Ephesus. So, may dilema dito. Isang batang pastor, mga mas matatandang mga kongregasyon, ang dilema na iniisip ni Apostle Paul para sa estudyante niya, sa mini-mentor niya na si Timothy, ay pwede siyang hindi respetuhin. Pwede siyang i-disregard. Pwede siyang ma-despise. Bakit? Dahil sa kanyang personality at sa kanyang kabataan. Yun yung sinabi dito sa text natin eh. Let no one despise you for your youth. Sinabi yan ni Apostle Paul kay Timothy dahil yun ay tendency at probability na mangyayari. Or pwedeng nangyayari na sa kanya. Ngayon, anong advice ni Paul kay Timothy sa ganitong klase ng event? Gusto kong sabihin muna yung mga hindi advice ni Apostle Paul. Hindi niya in-advisean si Timothy, una, na maging assertive ka lang. Na sinabi, pagkausap mo yung congregation, lakasan mo lang yung boses mo. Takutin mo sila. Hindi ganun sinabi ni Apostle Paul. Hindi sinabi na, medyo anuhin mo lang yung personality mo para masindak sila sa'yo. No. Hindi yan ang turo ni Paul kay Timothy. Pangalawa, hindi niya rin tinuro
na i-impose niya yung connections niya. Kasi nilayhan siya ng elders, siya ay ordained. At ang pinaka-mentor niya ay isang apostle. Pwedeng sabihin ni Apostle Paul sa kanya, o sabihin mo, ako yung mentor mo. Apostol, yung diretsong connection mo. May connection ka. Hindi sinabi ni Apostle Paul na kapag hindi sila sumunod, pag dinisregard ka, pwede mong sabihin, hindi nyo ba alam? Dikit ako kay Apostol Pablo. Hindi nyo ba alam kung gaano karaming apostles yung close sa akin? Hindi sinabi ni Apostle Paul na ganun yung sabihin niya. Ano pa? Hindi rin sinabi ni Apostle Paul na gamitin niya yung superiority niya in any way, shape, or form sa kanila na congregation. Hindi sabihin na, mas marami akong alam sa inyo. Makinig kayo sa akin. Huwag niyo kayo disregard. Ang tagal ko nang minimentor ni Paul. Mas marami akong theology na alam sa inyo. Therefore, makinig kayo sa akin. Hindi yan. Pwede yan mga sabihin ni Apostle Paul, di ba? Pero, ang answer ni Apostle Paul para hindi siya i-despise sa kanyang kabataan is to be an example to them in speech, salita, in conduct, sa ugali, in love, sa pag-ibig, in faith, sa pananampalataya, in purity, sa kadalisayan. Yan ang sagot at advice ni Apostle Paul sa tendency na pag-disregard kay Timothy sa kanyang kabataan. Timothy can remove the congregation's disregarding by being an example in terms of overall holiness, in terms of holistic godliness. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon mula sa verse 12. It is the personal project of younger Christians to be models of overall holiness to the local church. Ang personal na proyekto na binigay ng Diyos sa mga nakababatang Kristiyano ay ang maging huwaran sa pangkalahatang kabanalan sa buong simbahan. Yan ang tinuturo ni Pablo kay Timoteo. Yan yung mensahe niya kay Timoteo. Ito yung pagtugon niya para maalis yung pag-disregard sa kanya. Maging halimbawa sa buong kongregasyon, halimbawa sa buong komunidad ng pananampalataya. Kasama sa barangay election ng Lunes ay yung mga sangguniang kabataan, yung SK. Sa ilang barangay, may mga nakapagsabi sa akin, walang SK sa kanila, pero karamihan may SK. Yung barangay election na yun sa sangguniang kabataan, it provides opportunity para sa mga teenagers at mga young adults na mag-participate sa local governance. At least yun yung purpose, no? Purpose ay maisama yung mga nakakabata para sa familiarity at matrain sila sa pamumuno sa lower government. Si Timoteo ay mas matanda kaysa sa mga SK na yan. Pero mas bata pa rin siya sa mga pinamumunuan niya dito sa Church of Ephesus. May mga mabigat na responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Hindi barangay yung pinamumunuan niya, ang pinamumunuan niya ay isang iglesia. Di ba, palaging binabash yung mga SK. Yan, ganito yung mga SK. Mga mini crocodiles daw. Yung sinasabi ng iba. Wala akong first-hand experience dyan. Yan yung sinasabi ng marami. Pero kung yung mga SK, accountable sila sa kanilang actions, dahil sa kanilang position, ang mga mas nakababatang Kristiyano, tandaan natin, mas mataas yung accountability nila dahil sa kanilang pananampalataya. Kung ito mga SK na to, may position sila, accountable sila. Young Christians as well, because you bear the name of Christ. Nakatatak sa yung pangalan ni Jesus. Mas mataas yung accountability mo kaysa sa mga yan. Kung sila palaging tinitignan ng mga tao dahil sa mga ginagawa nila para sa posisyon nila, ganun din mas nakakabatang Kristiyano. Sila ay may testimonya
na kailangang ipahayag, ipakita. Ano yung sinabi sa text natin sa verse 15? Practice these things, immerse yourself in them so that all may see your progress. Yung mga Kristiyano, hindi sila accountable sa Diyos at inaasahan ng Diyos at a certain age. Hindi tayo naniniwala dun sa tinatawag na age of accountability, kung saan pag mas bata ka dun, hindi ka accountable sa Diyos. No, walang age sa Diyos kung saan hindi tayo accountable. Maging sa pinakabatang Kristiyano, siya ay accountable sa harapan ng Diyos. Hindi pagdating ko ng 30, ayan, accountable na ako. Ayan, accountable ako 35. Pag 40 na, saka na ako accountable. No, that's not true. That's not biblical. Walang ganyan. Kaya silang mga nakababatang Kristiyano, meron silang personal na proyekto para maging modelo sa buong iglesia sa pangkalahatang kabanalan. Nung youth camp, netong nakaraang Wednesday saka Thursday, ang binigay na topic sa amin ay si Daniel. Sa Book of Daniel, hindi lang si Daniel, 4 silang magkakaibigan. Si Daniel, si Hananiah, Mishael, at Azariah. May kilala nyo sila sa Babylonian names ng 3, Shadrach, Meshach, Abednego. Pero Babylonian names na nila yun. Alam nyo ba na dinala sila sa Babylon ng teenager sila? They were 13 to 20 years old. Nung pinadala sila sa Babylonia, kinuha sila sa sarili nilang bayan, tinalo na yung Judah at Israel at dinala sila doon sa Babylon. At nanatili sila doon for the rest of their lives. Kaya si Daniel nga, halos 80 years old na siya namatay. Na 4 na hari yung pinaglingkuran niya sa Babylon. Tagal nila doon. Pero nagsimula sila nung sila ay teenagers. Pero itong si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at Azariah, so Daniel 1 at Daniel 2, nakikita natin sila bilang halimbawa ng pananampalataya, di ba? Pero aware ba tayo na yung tinutularan natin ay mga teenager? Aware ka ba na yung Kristiyano doon, yung mananampalataya doon sa Daniel 1, mananampalataya sa Daniel 2, ay mga mananampalatayang kabataan. Pero, hindi natin napapansin yun. Pero, yun yung nangyari. They become an example to all believers. They did not let anyone despise their youth. But they became examples in many areas of Christian faith. Hindi nakalagay doon. Pero ganun yung katayuan nila. Pag tinutularan natin sila, ginagaya na natin sila. Nagugulat ka, kabataan pala to. Itong mga nananampalataya sa Daniel 1 at sa Daniel chapter 2. Kaya malaking hamon to sa atin. Una, hamon ito sa mga mas nakakatandang mananampalataya. It is a challenge for us who are older Christians. Hindi ako magbibigay ng edad, pero mamaya sa corporate confession natin, for the sake lang yan ng context natin. Sa corporate confession natin, mamaya pag binansin nyo, may magbabasa na mas bata, 30 and younger, at may magbabasa na 30 and older. Hindi ko ibig sabihin na mas matanda na kayo pag 30 and older. Again, that's for the sake of our corporate confession later. Pero itong text natin ay very helpful at informative. Pero nakakalungkot din. Dahil sa church ng Ephesus ay may tendency sila na i-despise yung mas nakakabatang Kristiyano. Informative, helpful, kung wala yun, ay wala sa atin ang verse 12. Kaya makakatulong sa atin yun. Pero nakakalungkot din na isa sa mga established na church, isa sa mga malalakas na church, isa sa mga iglesia sa bagong tipan na may matinding pananampalataya ay may tendency na hamakin yung mga mas nakababata sa kanila. Yan yung makita natin dyan. Perhaps understandable, perhaps not. Si Pastor Joseph Mangahas, minsan naging kaklase ko siya sa seminary, at minsan may naikwento siya sa akin nung medyo years ago na yon, hindi pa siya graduate, mga patpatin pa kami noon, hindi pa ganyan. Na-invite daw siya sa isang church na mangaral. Ibang church. Hindi na ako mag-name drop kasi hindi ko alam. So,
ina-invite siya sa isang church. At nakwento niya sa amin na may isang, ewan ko, kung miyembro doon, na ang sinabi sa kanya, parang pinabili lang to ng suka Siya kasi magpipreach, patpatin siya. Kasi, laka ng polo. Tapos, ganun ang comment sa kanya bilang isang invited guest preacher. Sabi ba naman sa kanya, ay parang pinabili lang ito ng suka. So, ang ibig sabihin nun, totoy na totoy ka pa. Wala ka pang mahipagmamalaki. Wala ka pang karanasan. Yan yung mga underlying presuppositions. Kaya tayo na mas nakakatandang mananampalataya, mga mas naunang henerasyon ng mga Kristiyano, mag-ingat tayo sa sarili nating puso na maging masyadong kritikal sa mga mas nakababatang Kristiyano because that can be equated to despising them. Maging maingat tayo na masyado tayong kritikal, masyado tayong mas marahas ang hatol natin sa mga mas nakakabatang mga Kristiyano. Alalahanin mo, nakakatandang mananampalataya na ikaw rin ay minsan isang makasalanang kabataan. When I remember my young age, I can compare with other younger Christians. I am worse than you. Mas malala pa nga tayo yung kabataan natin kaysa sa kanila. Paano natin na ituturing na maging marahas sa kanila? Maging masyadong critical sa kanila. Kung magkapareho tayong edad sa kanila, mas mahusay pa sila ngayon. Sa usapin ng Kristiyanong lakarin kaysa nung edad ko. Sana maalala natin yan. Kapag tinitignan natin yung mas nakakabatang mga mananampalataya sa atin. Alam nyo ba na sa gospel narratives, ang mga humamak, ang mga nag-despise sa mga kabataan ay yung mga disipulo. Hindi si Jesus. Si Jesus yung nagsabi, huwag niyo silang pigilan na lumapit sa akin. Walang hinamak si Jesus sa kanilang kabataan. Imbis inaanyayahan niya na lumapit sa kanya, sila. Kaya sa atin na mas nakakatandang mga mananampalataya, malaking hamon ito. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos sa buhay ng bagong henerasyong mga Kristiyano. Have faith in God for the next generation of Christians. Again, have faith in God for the next generations of Christians, especially dito sa ating local church. Katulad ng matandang Pablo, ang ginagawa niya, hindi niya dine-despise si Timothy, kundi pinaglilingkuran niya, ginagayad niya. Alam niya yung lakas, alam niya yung kahinaan, pero hindi niya dine-despise si Timothy. Ginagabayan niya. Timothy ganito, Timothy ganyan. Timothy ganito yung mangyayari. Timothy ganito, magpakalakas ka, magpakatibay ka, ito yung kahinaan mo. Ganun yung ginagawa ni Pablo. Hindi siya bumibilang doon sa mga humahama kay Timothy. Hindi siya gumugrupo sa kanila. Imbis mini-mentor niya itong mas batang Timoteo. Isa yan sa mga encouragement sa akin, si Pastor Romeo Endaya, nung magsisimula pa lang kami. Isa yan sa mga, siya lang narinig ko, na mas matandang pastor na dito sa Rebap Luzon, na nagsabi sa amin noon. Hindi ko napabasahin, nandito sa chat ko, na sinabi niya, masaya kaming papanaw, masaya kaming mawawala dahil alam namin na yung mga susunod na henerasyon ng mga magpapastor ay nasa mabuting kamay ng Diyos. Napakalaking encouragement sa amin noon. Isipin mo sa dami-dami ng mas matatanda na walang iba kundi discouragement ang sabihin, mga mali nila yung sasabihin. Merong ganong tinig na nagsasabi, nagtitiwala kami sa Diyos. Nagagamitin kayo para sa susunod na salin lahi ng mananampalatayang Kristiyano pagsulong ng Ebanghelyo. Hindi ba nakakapagpalakas yun? Na marinig mula sa tenga ng binatang Kristiyano, sa tenga ng dalagang mananampalataya. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mas nakakatanda, dapat maging aktibo tayo sa pagtuturo sa mga mas batang Kristiyano kung paano mabuhay sa pananampalataya at hindi sa mga nakikita. Si Doug Wilson, sa libro niya na Future Men,
Nadaanan na natin yon. Isa sa mga binanggit niya tungkol sa pag-train ng mas nakababata, sinabi niya, train them, do not sit on them. Sanayin mo sila, huwag mo sila upuan, huwag mo sila tapakan. Sanayin mo sila, gabayan mo sila, palakasin mo sila, huwag mo silang tapakan. Yan ang hamon sa mga mas nakakatandang mga mananampalataya. Ngayon naman, sa mga mas nakakabatang Kristiyano, mas batang mananampalataya, mag-ingat kayo na makita nyo yung trabaho ng pagiging modelo na nakareserba para sa mas matatanda sa inyo. Yan, mag-ingat kayo. Mga mas nakakabatang Kristiyano, mag-ingat ka. Na maisip mo na, paging example, sila yan. Mas matanda sila eh. Sila dapat. May katotohanan, pero katotohanan ng teksto, maging halimbawa ka, kabataang Kristiyano. Huwag mong isipin na, sila pastor ang dapat maging halimbawa, sila deacon ang maging halimbawa, yung mga mas matatanda sa church, sila yung dapat maging halimbawa. Hindi ako. Hindi yan ang tinuturo. False teaching yan. False teaching yan. False teaching na ang mas matatanda lang ang dapat maging halimbawa. Kabaliktaran yan ang tinuturo dito sa verse 12. Kung ano yung kabaliktaran ng tinuturo ng kasulatan, yun ay maling katuruan. Huwag mong i-feed ng sarili mo at sabihin mo, hindi ko kailangan maging modelo dahil bata pa ako. No, that is false. Tanggihan mo yung ideya at pag-iisip na masyado ka pang bata para maging seryoso sa pananampalataya. Huwag mong hayaan na patunayan mo yung pagka-Kristiyano mo o yung sarili mo sa pamamagitan ng mga hindi tinuro ni Apostol Pablo. Ang tendency yan ng mas nakakabata. Yung mga binanggit natin kanina na hindi naman sinabi ni Apostle Paul. Kailangan ko patunayan yung sarili ko through assertiveness. Tataasan ko yung boses ko. Makikinig na yung mas matatanda sa akin. Lalaban ako. Makikinig na yung mas matatanda sa akin. Hindi yan ang sinabi ni Apostle Paul. Connections. Mas marami akong kilala. Kaya kailangan mas makinig yung mga mas matatanda sa akin. Kagalingan, personal achievements, mas matalino ako sa mas matatanda sa akin, mas marami akong alam sa mas matatanda sa akin. Therefore, kailangan hindi nila ako i-despise. Hindi yan yung paraan, hindi ba? Hindi yan yung tinuro sa verse 12, hindi ba? Kabataang Kristiyano, ano yung tinuro? Be an example. That's it. Buhay. Yan mo patutunayan yung pagka-Kristiyano mo sa mga mas matatandang mananampalataya. Chapter 4, verse 13, devote yourself to public worship. Verse 14, maging kagamit-gamit ka sa kaharian sa pamamagitan ng mga kaloob mo. Verse 15, ibigay mo ang buhay mo sa komunidad ng pananampalataya. Verse 16, mag-ingat ka sa buhay at mga doktrinang pinangahawakan mo. Kaya sa mga mas nakakabatang Kristiyano, yan ang mensahe sa'yo, yan ang hamon sa'yo. Maging halimbawa ka sa buong ARBC. Kung paano ka magsalita, kung ano ugali mo, kung paano ka umibig, kung paano ka manalig, at sa usapin ng kadalisayan. Ngayon, ang walang hanggang Diyos ay naging bata rin. Ang eternal na Diyos, ang Diyos na walang edad, ay nagkaedad. Ang walang hanggang Diyos ay pumasok sa oras para ipanganak, para siya ay tumanda, maging binata. Para saan? Para sa mga kabataan na sila rin ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon sila ng kabanalan. The ageless God became man to save the youth from their youthful sinfulness and mold them to be models of holiness. Ang Diyos na walang edad ay naging tao para sagipin ang mga kabataan sa kanilang pangbinatang kasalanan, pangdalagang kasalanan, at hulmahin sila na maging huwaran ng kabanalan. Yan ang ginawa ni Jesus. Walang hanggang Diyos, naging tao. Walang hanggang Diyos, ano nabasa natin sa Luke
maging 12 taong gulang. Si Jesus ay naging 12 years old. Si Jesus ay naging 10 years old, 11 years old, 13 years old, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanggang sa edad ni Timothy. Umabot siya sa ganyang edad na may tuturing na kabataan. At anong ginawa ni Jesus sa edad na kabataan? Hindi niya hinayaan na hamakin ni naman yung kabataan niya. Ano ginawa ni Jesus? Naging ehemplo siya sa pananalita, sa ugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa purity. Ay, alam niyo ba na yung mga disciples niya mas matatanda sa kanya? Mga tagasunod niya, mas 30 years old lang si Jesus. Nung nag-ministry siya. Around 33 siya nung namatay siya. Naging ehemplo siya. Naging tagasunod niya. Pinakinggan siya. Hindi siya hinahamak sa edad niya. 30 ka pa lang. Paano ikaw ang Mesaya? Bakit kami makikinig sa'yo? Ginamit ba ni Jesus na kung ano yung mga karnal na paraan? No. He lived a godly and holy life. And they followed him. Mas mahusay na Timoteo si Jesus kaysa kay Timoteo. Si Jesus ay tumupad ng 1 Timothy 4:12. Bago pa sinulat, yung 1 Timothy chapter 4 verse 12. Pero ito ay 2 beses na biyaya ng mabuting balita para sa mas nakakabata. Bakit? Dahil si Jesus ay naging perpektong kabataan para magkaroon ng kapatawaran yung mga makasalanang kabataan. At si Jesus ay naging perpektong kabataan para magkaroon ng kabanalan yung mga makasalanang kabataan. Hayaan niyo magtapos ako sa pananalitang to. Sino ba nagsabi noon? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Probably, si Rizal. Sinabi, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Pero ang mensahe natin ngayong hapon, si Jesus ang pag-asa ng kabataan. Sila instrumento, sila pababanalin, sila hindi dapat hamakin. Pero si Jesus, siya yung pag-asa ng kabataan. Manalangin tayo, pinupuri ka namin, aming Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Hinihiling po namin na gamitin mo ang tekstong to para sa amin bilang mga mananampalataya. Sa mga mas nakakabatang Kristiyano, na hulmahin mo para sila'y maging kawangis ni Jesus sa kanilang kabataan. At kami ng mga mas nakakatandang Kristiyano ay magsilbing gabay at hindi sa gabal para sa paglago ng mga mas nakakabatang mga mananampalataya. Tulungan niyo kami, Ama. Dahil ito'y magagawa lang po namin dahil sa biyaya at lakas ng Banal na Espiritu. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan walang hanggang Diyos. Sa pangalan ng nagkatawang taong Diyos, si Jesus. Amen.